Ang amoy ng bagong saing na kanin at pritong itlog ang unang bumati kay Liana pagsapit ng umaga. Isang pamilyar na samyo na sa loob ng maraming taon ay nagsilbing hudyat ng ordinaryong araw. Ngunit hindi ordinaryo ang araw na ito. Ngayon ang simula. Ang bagong simula. Dahan-dahan siyang bumangon, inayos ang kumot at sinilip ang sarili sa salamin. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngayon ang unang araw niya sa bago niyang trabaho bilang isang school secretary sa Santa Esperanza National High School. Pagkatapos ng napakaraming taon ng pagtitiis sa mga trabahong hindi niya gusto, sa wakas, mayroon na siyang isang bagay na maipagmamalaki. Isang bagay na estable. Isang bagay na magbibigay sa kanila ng kanyang ama ng kaunting kapanatagan. Anak, gising ka na pala, isang mahinang boses ang narinig niya mula sa labas ng kwarto. Lumabas si Liana at nadatnan ang kanyang tatay na si Mang Romy, nakaupo sa kanyang wheelchair sa tabi ng maliit nilang mesa sa kusina. Ang isang paa nito ay bahagyang nakaunat, isang paalala ng pinsalang hindi na kailanman lubusang gagaling. 10 taon na ang nakalipas, ngunit para kay Liana, ang bawat laginit ng gulong ng wheelchair na iyon sa sahig ay isang alinggaw ng gabing umulan ng trahedya. Tay, dapat po nagpapahinga pa kayo. Kaya ko na pong maghanda ng almusal, sabi ni Liana, habang nilalapitan ito at marahang hinahaplos ang balikat. Ayos lang, anak. Gusto kong makasigurado na hindi ka mahuhuli sa unang araw mo, sagot ni Mang Romy, isang ngiti ng pagmamalaki ang mababasa sa kanyang mga mata. Ito na iyon, Liana. Ang bagong simula. Tumango si Liana, pinipigilan ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Ang bagong simula. Ilang beses na ba nilang sinabi iyon? Ngunit sa pagkakataong ito, nararamdaman niyang totoo na. Para sa kanila. Para sa kanya. Opo, Tay. Pangako po, gagalingan ko. Para sa inyo. Para sa atin. Pagkatapos ng mabilis na almusal at paghahanda, hinalikan ni Liana ang noo ng kanyang ama. Sa kanyang paglabas ng pinto, dala-dala niya hindi lang ang kanyang bag at mga dokumento, kundi ang bigat ng isang pangako at ang gaan ng isang bagong pag-asa. Habang naglalakad siya patungo sa sakayan ng jeep, ramdam niya ang sikat ng araw sa kanyang bala. Parang nakikiayon ang umaga sa saya na nararamdaman niya. Ang tarangkahan ng Santa Esperanza National High School ay tila isang portal patungo sa ibang mundo. Malaki, luma, ngunit may dignidad. Ang mga pader na gawa sa bato ay saksi sa libo-libong kwento ng mga mag-aaral na dumaan dito. Mula sa labas, dinig na niya ang masayang hiyawan ng mga estudyante, ang tunog ng bola ng basketball na tumatalbog sa semento, at ang pamilyar na ugong ng buhay eskwela. Huminga siya ng malalim. Kaya mo to, Liana. Sa loob ng principal's office, isang mainit na pagtanggap ang sumalubong sa kanya. Si Enif de Leon, ang principal, ay isang mabait na lalaki na nasa mga huling taon na ng kanyang serbisyo. Ang mga staff sa opisina, sina Ma'am Josie at Sir Freddy, ay agad siyang inisyan at binati. Sa loob lamang ng ilang minuto, gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang kaba ay napalitan ng pananabik. Liana, welcome sa pamilya ng Santa Esperanza, nakangiting sabi ni Enif de Leon. Halika, ililibot muna kita para maging pamilyar ka sa lugar. Sumunod si Liana. Ang bawat pasilyo na kanilang dinadaanan ay puno ng enerhiya. May mga estudyanteng nagbabasa sa ilalim ng puno ng mangga, may mga gurong nagmamadaling pumasok sa kanilang mga klase. Isang guro pa nga ang bumati sa kanila, isang magandang babae na may sopistikadang ngiti. Good morning, sir, bati nito bago tumingin kay Liana. New face. Ah, Belle, siya si Liana Santos, ang bago nating sekretary. Liana, si Ma'am Isabella Cruz, isa sa mga English teachers natin, pagpapakilala ni Enif de Leon. Ngumiti si Liana at tumango. Nice to meet you po, Ma'am. Yuto, sagot ni Belle bago nagpaalam. May kakaiba sa tingin nito, ngunit isinantabi iyon ni Liana. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ipinakita sa kanya ang library, ang faculty room, ang clinic. Ang bawat sulok ng eskwelahan ay tila nangangako ng isang tahimik at maayos na buhay. Ito na nga. Sa wakas, magiging maayos na ang lahat, sabi niya sa sarili. Nakarating sila sa dulo ng isang mahabang pasilyo, sa tapat ng isang silid-aralan kung saan nanggagaling ang isang boses ng lalaki. Isang boses na kalmado, malinaw at may otoridad.
Nagtuturo ito ng araling panlipunan. Huminto si Ingrid de Leon sa tapat ng pinto. Umiti ito ng may pagmamalaki. At syempre, kailangan mong makilala ang isa sa mga pinakamahuhusay naming guro. Ang pride ng aming Social Studies Department. Sumilip si Liana sa loob. Nakita niya ang isang lalaking nakatalikod, nagsusulat sa pisara. Matangkad, balingkinitan ang katawan, nakasuot ng plansadong polo. May kung anong pamilyar sa tindig nito, sa paraan ng paghawak niya sa yeso. Isang malamig na kuryente ang biglang gumapang sa kanyang batok. Siya si Sir Marco Reyes, buong pagmamalaking sabi ni Ingrid de Leon. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Liana. Ang masayang ugong ng eskwelahan ay biglang naging isang nakabibinging katahimikan. Ang pangalang iyon. Dahan-dahang lumingon ang lalaki, marahil ay narinig ang boses ng prinsipal. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-asang itinayo ni Liana sa kanyang puso ay gumuho na parang kastilyong buhangin na hinampas ng malakas na alon. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Ang mukhang iyon. Bahagyang nag-iba dahil sa paglipas ng panahon, mas may guhit ng karanasan, ngunit pareho pa rin. Iyon ang mukhang hindi niya malilimutan. Ang mukhang nakita niya sa likod ng basag na salamin ng kanilang kotse, basang-basa ng ulan, nababalot ng takot at pagkagulat. Ang mukha ng lalaking sumira sa kanilang buhay. Marco Reyes. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang marahas na baha. Ang tunog ng humahagibis na sasakyan, ang nakabibinging pagbangga, ang sigaw ng kanyang ama, ang amoy ng dugo at gasolina, at ang walang katapusang ulan. Ang pangarap niyang maging arkitekto, nawala na parang bula. Ang lakas ng kanyang ama, kinuha ng isang iglap. 10 taon. 10 taon ng paghihirap ng galit ng sakit. At heto siya. Nakatayo sa harapan niya. Iginagalang. Hinahangaan. Isang T-pride ng eskwelahan. Hindi. Hindi maaari. Nakita ni Liana ang pagkagulat sa mga mata ni Marco. Ang pagkilala. Ang biglaang pamumutla ng mukha nito. Naramdaman ni Ingrid de Leon ang biglaang tensyon. Liana? Ayos ka lang ba? Tanong ng prinsipal. Hindi makasagot si Liana. Para siyang isang estatwa na gawa sa yelo. Si Marco, na tila natauhan, ay dahan-dahang humakbang palayo sa pisara, papalapit sa pinto. Papalapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. May kung anong gustong sabihin nito, ngunit walang salitang lumalabas sa bibig nito. Inilahad ni Marco ang kanyang kamay, isang alok ng pakikipagkamay. Isang normal na kilos. Isang kilos ng pagbati. Ngunit para kay Liana, ang kamay na iyon ay ang simbolo ng lahat ng nawala sa kanya. Ang kamay na iyon ang nagmamaneho ng sasakyang sumira sa kanilang pamilya. Otomatiko siyang napaatras ng isang hakbang na parang napaso. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng pag-asa, ay ngayon puno na ng yelo at puot. Mula sa kailaliman ng kanyang lalamunan, isang salita ang kumawala, mahina ngunit matalim na parang patalim. Huwag. Ang salita ay binitawan niya na sapat lang para marinig nilang dalawa. Ngunit ang bigat nito ay sapat na para magpatigil sa buong pasilyo. Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan, ang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin, walang laman. Ang mukha niya ay puno ng sakit na hindi maintindihan ng nagtatakang si Ingrid de Leon. Sa mga mata ni Liana, walang mababasa kundi ang multo ng isang kahapon na ayaw magpabaon sa limot. Nanatiling nakabitin sa hangin ang kamay ni Marco, kahit pa matagal nang tumalikod si Liana at sumunod sa naguguluhang si Ingrid de Leon. Tila napako ang kanyang mga paa sa semento ng pasilyo, at ang nag-iisang salitang binitawan nito, huwag, ay umalingaw sa kanyang isipan na parang walang katapusang sentensya. Isang hatol. Ang ingay ng mga estudyante, ang tunog ng bell, ang pagbati ng mga kapwa-guro na dumaraan, lahat ay naging isang malayong ugong na tila nagmumula sa ilalim ng tubig. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang imahe ng mga mata ni Liana. Ang mga matang dati puno ng pangarap na nakita niya sa isang lumanyang yearbook, ngayoy isang malalim at madilim na balon ng puot. 10 taon. 10 taon niyang dinala ang bigat ng isang gabi, at sa isang iglap, bumalik ang lahat. Sir Marco. Okay lang po kayo? Isang estudyante ang tumapik sa kanyang balikat.
Doon lang siya natauhan. Tumango siya, pilit na ngumiti at walang salitang bumalik sa kanyang silid-aralan. Isinara niya ang pinto. Sumandal siya dito at ipinikit ang mga mata. Ang amoy ng yeso at lumang papel sa kanyang silid ay hindi nakatulong para pakalmahin siya. Sa halip, dinala siya nito pabalik. Sa gabing iyon, ang walang tigil na buhos ng ulan sa windshield. Ang madulas na kalsada. Ang nakakasilaw na ilaw ng kasalubong na sasakyan. At ang nakabibinging tunog ng nagbanggaang bakal. Pagmulat niya ng mata, hindi ang sakit sa kanyang braso ang una niyang naramdaman, kundi ang nakakapanlambot na itsura ng dalawang tao sa loob ng kabilang kotse. Isang matandang lalaki na sumisigaw sa sakit, at isang dalagitang umiiyak, ang mukha'y puno ng takot at pagkalito. Liana. Iyon ang naging simula ng kanyang sentensya. Hindi ang sentensya ng korte, kundi ang sentensyang siya mismo ang nagpataw sa kanyang sarili. Ang bawat araw na paggising niya ay isang paalala. Kaya siya naging guro. Dahil ito ang tanging paraan na alam niya para magbayad. Kung sumira siya ng isang kinabukasan, bubuo siya ng libo-libong kinabukasan para sa kanyang mga estudyante. Namuhay siya ng simple, ng tahimik. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Tinanggap niya na hindi siya karapat-dapat sa tunay na kaligayahan. Ngayon, ang mismong multo ng kanyang kahapon ay naririto. Nagtatrabaho sa iisang bubong. Humihinga ng parehong hangin. Paano niya ito haharapin araw-araw? Paano niya matitingnan ang mga matang iyon na hindi nasasaktan? Kinansela niya ang kanyang huling klase sa hapon, idinahilan ang masama niyang pakiramdam, isang dahilan na hindi nalalayo sa katotohanan. Dumiretso siya sa faculty room para kunin ang kanyang mga gamit. Umupo siya sa kanyang mesa, nakatingin sa kawalan, sinusubukang pakalmahin ang tibok ng kanyang puso. Mukhang malalim ang iniisip mo, Marco. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Dumating si Isabella Belty Cruz, dala ang kanyang mamahaling bag at isang ngiti na kasing perpekto ng kanyang itsura. Umupo ito sa bakanting silya sa tapat niya, ang pagaspas ng kanyang damit ay tila napakalakas sa katahimikan ng silid. May problema ba? Tanong nito, ang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. Umiling si Marco. Wala. Pagod lang. Pagod? O baka naman nagulat ka lang sa bago nating kasama, patuloy ni Belle, habang inaayos ang kanyang mga gamit sa mesa. Sinadya niyang lakasan ang boses para marinig ng ilang guro na naroroon pa. I heard about what happened sa hallway kanina. So dramatic. Parang eksena sa pelikula. Hindi sumagot si Marco. Kinuha niya ang kanyang baunan na hindi man lang niya nabuksan kaninang tanghalian. Wala siyang gana. Anyway, sabi ni Belle na tila hindi apektado ng kanyang pananahimik. Don't forget our dinner plans this Saturday, ha? Sa bagong restaurant sa bayan. Linroy treat. Il's dad wants to see you, too. He was asking about you. Sa pagbanggit ni Belle sa kanyang ama, isang malamig na kaba ang muling gumapang sa dibdib ni Marco. Si Emil Cruz. Ang maimpluwensyang miyembro ng school board. Ang ama ni Belle. At ang taong tumulong sa kanya 10 taon na ang nakalipas. Sabihin mo sa tito mo, salamat, pero marami pa akong kailangang i-check na test papers, mahinang sagot ni Marco. Sumandal si Belle sa kanyang upuan, at ang ngiti sa kanyang labi ay bahagyang nawala, napalitan ng isang bagay na mas matalim. Marco naman. Lila's dad went out of his way to help you back then. He vouched for you. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ka nakapagtapos, baka hindi ka guro ngayon. Ang liit na bagay lang naman na ipakita mo ang iyong pasasalamat, di ba? Ang salitang pasasalamat ay parang kadenang ipinulupot sa liig ni Marco. Utang na loob. Iyon ang hindi sinasabing kontrata sa pagitan nila. Ang tulong ng mga Cruz ay may kapalit, ang kanyang kalayaan, ang kanyang katahimikan. Si Belle ang tagapagpaalala ng utang na iyon. Tumayo si Marco. Ayaw na niyang makipagtalo. CJ. Titingnan ko ang schedule ko. Good. Ngumiti muli si Belle, ang ngiting tagumpay. I'll pick you up at 7. Habang papalabas ng faculty room, napatingin si Marco sa bintana na nakatanaw sa quadrangle ng eskwelahan. At doon, nakita niya si Liana.
Nakatayo ito sa ilalim ng puno, may kausap sa telepono. Mula sa kanyang kinatatayuan, hindi niya marinig ang sinasabi nito, ngunit nakita niya ang isang bagay na lalong sumaksak sa kanyang puso, isang ngiti. Isang maliit, totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liana habang kausap kung sino man sa kabilang linya. Marahil ang kanyang ama. Sa isang saglit, nakita ni Marco ang babaeng dapat sanang naging si Liana, isang babaeng malaya sa galit, isang babaeng may ngiting hindi na bahira ng trahedya. At ang katotohanang siya ang dahilan kung bakit ang mga ngiting iyon ay naging bihira ay parang isang mabigat na batong dumagan sa kanyang kaluluwa. Hindi niya namalayan na nakatitig na pala siya ng matagal. Masyadong matagal. Isang anino ang tumabon sa liwanag mula sa kanyang gilid. Si Belle. Nakatayo ito sa tabi niya, sumusunod sa direksyon ng kanyang tingin. Nakita nito si Liana sa di kalayuan. Nang muli siyang tingnan ni Belle, wala na ang ngiti sa mga labi nito. Ang mga mata nito ay malamig at mapanuri. Lumapit ito sa kanya, bumulong ng may diin, sapat lang para siya ang makarinig. Huwag mong kalimutan kung sino ang tumulong sa'yo, Marco. Hinawakan nito ang kanyang braso, ang mga kuko ay bahagyang bumaon. Huwag kang gagawa ng pagkakamali. Lumipas ang ilang araw. Para kay Liana, ang bawat araw sa Santa Esperanza ay isang ehersisyo ng pag-iwas. Binuo niya ang isang maliit at ligtas na mundo sa loob ng kanyang opisina. Ang kanyang mesa, ang computer, ang mga tumpok ng papel, ito ang kanyang kuta. Dito, siya si Elva Santos, ang mahusay na kalihim. Hindi siya si Liana, ang babaeng may bitbit na mabigat na kahapon. Maaga siyang pumapasok at umuuwi sa eksaktong oras. Kabisado na niya ang mga pasilyo kung saan hindi niya posibleng makakasalubong si Marco Reyes. Alam niya ang schedule nito. Alam niya na tuwing hapon, nasa library ito para mag-research. Kaya tuwing hapon, hindi siya lumalapit sa library. Ang paaralan ay malaki, ngunit para sa kanya, ito ay isang battlefield na puno ng landmine, at si Marco ang pinakamalaking pagsabog na kailangan niyang iwasan. Isang umaga, habang abala siya sa pag-aayos ng mga dokumento, isang kagalang-galang na katok ang narinig niya sa pinto. Si M. De Leon. May dala itong ngiti at isang manipis na folder. Liana, Ija, abala ka ba? Tanong nito. Hindi naman po, sir. Ano po iyon? Sagot niya, habang itinabi ang mga papel na hawak. Malapit na ang ating foundation day, sabi ng prinsipal, habang inilalatag ang folder sa kanyang mesa. At gaya ng dati, kailangan nating bumuo ng isang mahusay na organizing committee. Napili kita para maging bahagi nito. Ikaw ang mamamahala sa logistics at communications ng komite. Isang ngiti ng pasasalamat ang unang sumilay sa labi ni Liana. Isang malaking responsibilidad. Isang patunay na pinagkakatiwalaan siya. Ngunit nang buksan niya ang folder at makita ang listahan ng mga miyembro, ang meeting iyon ay dahan-dahang naglaho. Organizing Committee for the 45 DA Foundation Day. Chairperson, Ms. Elena Rosales. Co-chairperson, Linas Isabella Cruz. Program Head. Logistics Head, Ina Liana Santos. Nag-init ang kanyang mga tainga. Ang pangalan niya ay nasa ilalim mismo ng pangalan nito. Ang mga letra ay tila umuukit sa papel ng uyam. Program Head. Logistics Head. Ibig sabihin, kailangan nilang mag-usap. Kailangan nilang magtrabaho ng magkasama. Sir, nagsimula siyang magsalita, ang boses ay bahagyang nanginginig. Nagpapasalamat po ako sa tiwala. Pero bago lang po ako. Baka po mas may experience ang ibang staff para sa ganitong gawain. Ngumiti lang si Elif De Leon, isang ngiting puno ng encouragement na hindi niya matanggihan. Kaya nga kita pinili, Liana. Para magkaroon ka ng experience at makilala mo ang iba pang mga guro. Huwag kang mag-alala, magagaling ang mga makakasama mo. Lalo na si Sir Marco. Napakadedikado niyan. Sigurado akong marami kang matututunan sa kanya. Parang isang mapait na lason ang huling pangungusap na iyon. Marami kang matututunan sa kanya. Wala siyang gustong matutunan mula sa lalaking iyon. Wala na. Wala siyang nagawa kundi tumango. Isang pilit na tango. Sige po, sir. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Sa pag-alis ni Ms. De Leon, naiwan si Liana na nakatitig sa listahan.
Pakiramdam niya ay unti-unti siyang sinasakluban ng mga pader ng kanyang opisina. Ang kanyang ligtas na kuta ay bigla na lang nilusob. Ang unang pulong ay ginanap kinahapunan sa conference room. Maaga siyang dumating, pinili ang upuan sa pinakadulo, malayo sa kung saan karaniwang umuupo ang mga head ng komite. Isa-isang dumating ang mga guro, nagkakatuwaan, nagkakamustahan. Isang masayang kapaligiran na parang hindi siya kabilang. At pagkatapos ay pumasok si Marco. Kasama niya si Belle. Nag-uusap sila, bahagyang nakangiti. Si Marco ay may dalang laptop, si Belle naman ay may hawak na mamahaling planner. Para silang isang power couple na handang sakupin ang mundo. Hindi tumingin si Marco sa kanyang direksyon, ngunit naramdaman ni Liana ang pagbabago sa hangin nang mapansin nito ang kanyang presensya. Umiwas siya ng tingin at itinuon ang atensyon sa blangkong pahina ng kanyang notebook. Narinig niya ang paghila ng upuan. Umupo si Marco sa kabilang dulo ng mahabang mesa, si Belle naman ay umupo sa tabi nito, na parang idinideklara ang kanyang teritoryo. Nagsimula ang pulong. Walang imik si Liana. Nakinig lang siya, nagsulat ng mga detalye, ginawa ang trabaho niya. Nagsalita si Marco tungkol sa tema ng programa. Ang boses niya ay kalmado at propesyonal. Kinailangan aminin ni Liana sa sarili, kahit labag sa kanyang loob, na magaling ito sa ginagawa niya. Malinaw, organisado, at may pananaw. Okay, any other suggestions? Particularly for the booth designs and layout sa quadrangle, tanong ni Rec Rosales, ang chairperson. Katahimikan. Ito na. Huminga ng malalim si Liana. Ito ang pagkakataon niya para patunayan na nandito siya para magtrabaho, hindi para sa anumang personal na issue. Ma'am, nagsalita siya, ang boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan niya. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. May suggestion po ako. Based on the observation, medyo magulo po ang flow ng mga tao last year dahil magkakalapit ang food booths at ang game booths. Baka po pwedeng i-cluster natin sila GIS category. At yung mga booth na kailangan ng kuryente, ilagay natin sa isang area para mas madali ang wiring. I can draft proposed floor plan. May ilang guro na tumango sa pagsang-ayon. Isang magandang ideya. Practical. That's a solid concept, Juma Santos, sabi ni Marco. Ito ang unang beses na direkta itong nagsalita sa kanya sa loob ng pulong. Hindi niya ito tiningnan, ngunit naramdaman niya ang mga mata nito. We just need to consider the student traffic flow near the main stage. Maybe we can adjust the placement of the arts and crafts cluster here. Bago pa man matapos si Marco, isang matamis ngunit matinis na boses ang sumingit. Ang ibig sabihin ni Sir Marco, sabi ni Belle, nakangiti ng pagkatamis-tamis kay Liana. Medyo simple pa at kulang sa experience ang ideya mo. Which is understandable, of course. Bago ka pa lang. Parang isang malakas na sampal ang mga salita ni Belle. Ang paraan ng pagkakasabi nito, mapangmata at puno ng pagkukunwari, ay nagpahiya sa kanya sa harap ng lahat. Nakita niya ang ilang guro na nag-iwasan ng tingin. Don't worry, Liana, dagdag pa ni Belle, na parang isang nakatatandang kapatid na nagpapangaral. We're here to guide you. Naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom niya sa ilalim ng mesa, ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Gusto niyang sumagot, gusto niyang sabihin na hindi iyon ang sinabi ni Marco. Ngunit ang kanyang dila ay tila na paralisa. Ang lahat ng lakas ng loob na inipon niya ay biglang naglaho. Naiwan siyang nakaupo doon, hiyang-hiya, galit na galit. Tumingin siya kay Marco, naghihintay na itama nito si Belle. Naipagtanggol ang kanyang ideya. Ngunit si Marco ay nanatiling tahimik. Nakatingin lang ito sa kanyang laptop, ang panga ay bahagyang tumigas. Ang kanyang pananahimik ay mas malakas pa sa anumang salita. Para kay Liana, iyon ay isang pagkumpirma. Isang pagsang-ayon sa sinabi ni Belle. Natapos ang pulong na hindi na muling nagsalita si Liana. Inayos niya ang kanyang mga gamit ng mabilis, gustong makatakas mula sa mga mapanuring tingin. Habang papalabas siya ng pinto, narinig niya ang boses ni Marco. Liana, sandali. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglakad. Ngunit sinundan siya nito. Sa gitna ng pasilyo, na medyo malayo na sa conference room, hinarangan siya nito. Liana, about what happened inside.
Doon na sumabog ang lahat ng galit at pagkapahiya na kanyang tiniis. Humarap siya dito, ang mga mata ay nag-aapoy. Hindi ko alam kung anong laro ito, Sir Reyes, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigil na galit. Ginamit niya ang formal na Sir Reyes para maglagay ng pader sa pagitan nila. Hindi ko alam kung bakit ninyo ito ginagawa. Pero pakiusap, layuan ninyo ako. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Marco. Isang sakit na hindi niya maintindihan at ayaw niyang intindihin. Tumingin ito sa kanya, ang mukha ay puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa, isang pinaghalong pagsisisi, pagod at lungkot. Gusto ko rin, Liana, sagot nito, ang boses ay halos pabulong. Pero siguro ayaw ng tadhana. Pagkatapos ay tumalikod ito at naglakad palayo, iniwan si Liana na nakatayo sa gitna ng pasilyo, mas lalong naguguluhan at mas lalong galit kaysa dati. Tadhana? Anong karapatan niyang magsalita tungkol sa tadhana? Siya, na siyang sumira sa kapalaran ng iba. Naging isang masalimuot na sayaw ng pag-iwas at pilit na pakikipag-ugnayan ang mga sumunod na araw para kay Marco. Bilang program head, wala siyang magagawa kundi ang makipag-ugnayan kay Liana, ang logistics head. Ang kanilang mga pag-uusap ay laging maikli, propesyonal, at walang bahid ng anumang personal na damdamin. Santos, natanggap mo ba ang email ko tungkol sa listahan ng mga suppliers? Opo, Sir Reyes, na-forward ko na po sa accounting. Ang Sir Reyes at Santos ay naging matataas na pader na itinayo nila sa pagitan ng kanilang mga sarili. Sa kabila nito, hindi maiwasan ni Marco na mapansin ang dedikasyon ni Liana sa trabaho. Maayos, mabilis at detalyado. Nakikita niya sa paraan ng pag-aayos nito ng mga folder, at sa linao ng mga report nito ang anino ng isang pangarap na nawasak, ang pagiging isang arkitekto. Ang bawat floor plan na ginagawa nito para sa mga booth ay tila isang maliit na blueprint ng isang kinabukasang hindi natupad. At sa tuwing nakikita niya iyon, isang pamilyar na kirot ang tumutusok sa kanyang dibdib. Isang hapon, kinailangan nilang maghanap ng mga lumang larawan ng mga nakaraang Foundation Day para sa gagawing audio-visual presentation. Ang tanging lugar kung saan matatagpuan ang mga iyon ay sa lumang silid-aklatan sa ikalawang palapag, isang lugar na bihirang puntahan at amoy luma at tuyong papel. Sige na, mauna na kayo, sir. Susunod na lang ako, may tatapusin lang akong i-encode, sabi ni Liana, halatang gumagawa ng paraan para hindi sila magkasabay. Tumango lang si Marco at naunang umakyat. Ang lumang library ay tahimik at madilim. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa matataas na bintanang puno ng alikabok. Sinimulan niyang halungkatin ang mga kahon ng lumang album, ang bawat pitik ng orasan sa pader ay tila nagpapabigat sa katahimikan. Ilang minuto ang lumipas, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Dumating si Liana. Hindi sila nag-usap. Kumuha lang ito ng isang kahon at nagsimulang maghanap sa kabilang dulo ng silid. Ang tanging maririnig ay ang kaluskos ng mga lumang pahina at ang kanilang mga hinina. Habang abala si Marco, napansin niya ang unti-unting pagdilim ng kalangitan sa labas ng bintana. Ang kaninang maliwanag na hapon ay biglang naging kulay abo. Gumuhit ang isang matalim na kidlat, sinundan ng isang malakas at nakakayanig na kulog. Napaigtad si Liana sa gulat at nabitawan niya ang isang album. Ang mga larawan ay kumalat sa sahig. Ayos ka lang, tanong ni Marco bago pa man niya mapigilan ang sarili. Hindi sumagot si Liana. Yumuko lang ito para pulutin ang mga larawan. Lalapit sana si Marco para tumulong ng biglang plik. Nawala ang kuryente. Ang buong silid ay nilamon ng halos kumpletong kadiliman. Ang tanging liwanag ay ang manakanakang pagguhit ng kidlat sa labas na lumilikha ng mga nakakatakot na anino mula sa mga estante ng libro. Muling kumulog ng napakalakas, at sa pagkakataong iyon, narinig ni Marco ang isang pigil na singhap mula kay Liana. Sa isang iglap, nawala ang guro, nawala ang kalihim. Ang naroroon ay dalawang taong nakakulong sa dilim. Sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, isang kilos na nagmula sa purong pagnanais na magbigay ng kapanatagan, humakbang siya palapit at hinawakan ang braso nito. Liana! Nagulat si Liana sa pagdampi ng kamay niya. Nanigas ito. Ngunit sa halip na iwasan o itulak siya palayo, nanatili itong hindi gumagalaw, na tila ang biglaang pagkawala ng liwanag ay nag-alis din ng lakas nito para magalit.
Ramdam ni Marco ang bahagyang panginginig ng braso nito sa ilalim ng kanyang palad. Bumuhos ang napakalakas na ulan. Ang tunog nito sa yero ng bubong ay parang isang kurtinang humihiwalay sa kanila mula sa mundo sa labas. Dito sa loob, ang tanging naririnig ay ang kanilang mga hininga at ang walang tigil na patak ng ulan. Binitawan ni Marco ang braso ni Liana. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa at binuksan ang flashlight nito. Isang maliit na bilog ng liwanag ang tumanglaw sa kanilang dalawa, sapat lang para makita ang mga mukha ng isa't isa. Umupo muna tayo, sabi ni Marco, ang boses ay mahina, halos pabulong. Mukhang matatagalan bago bumalik ang kuryente. Walang salitang sumunod si Liana. Umupo sila sa sahig, magkahiwalay ng ilang talampakan, nakasandal sa isang estante ng mga libro. Ang sinag ng flashlight ay itinutok ni Marco sa kisam para magbigay ng malabong liwanag sa buong silid. Sa loob ng ilang minuto, katahimikan lang ang namagitan sa kanila. Isang katahimikang hindi komportable, ngunit hindi rin puno ng galit. Isang katahimikang puno ng mga salitang hindi masabi. Bakit ka naging guro? Ang tanong ni Liana ay bigla at hindi inaasahan. Binasag nito ang katahimikan na parang isang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Hindi siya nakatingin kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang malayong sulok ng silid na nilalamon ng dilim. Natigilan si Marco. Sa lahat ng posibleng tanong, iyon ang hindi niya inaasahan. Akala niya ay galit, pagsumbat, o panunumbat ang maririnig niya. Ngunit ito ay isang simpleng tanong. Isang tanong na walang bahid ng puot, tanging purong pag-usisa. Huminga siya ng malalim. Ang tunog ng ulan sa labas ang nagsilbing musika sa kanyang pag-amin. Dahil gusto kong may buin, sagot niya, ang boses ay bahagyang paos. Kabaligtaran ng ginawa ko dati. Kung may isang buhay akong sinira, gusto kong subukang bumuo ng libo-libong kinabukasan para sa mga estudyante ko. Ito ang sentensya ko, Liana. Ang paraan ko para pagbayaran ang lahat. Sa unang pagkakataon, lumingon si Liana sa kanya. Sa malabong liwanag ng cellphone, nakita ni Marco ang mga mata nitong hindi na nagliliyab sa galit, kundi napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang bakas ng pagkalito, marahil ay ng pag-unawa. Katahimikan muli. Ngunit sa pagkakataong ito may nagbago. Ang pader sa pagitan nila, na gawa sa galit at pag-iwas, ay tila nagkaroon ng maliit na bitak. Arkitekto, biglang sabi ni Liana, na parang nagsasalita sa sarili. Iyon ang pangarap ko. Gusto kong magdisenyo ng mga bahay. Mga tahanan. Mga lugar kung saan ligtas ang mga pamilya, kung saan sila bubuo ng mga alaala. Nakinig lang si Marco. Bawat salita ni Liana ay parang isang maliit na patalim na tumutusok sa kanyang konsensya. Pero minsan, hindi nasusunod ang mga plano, patuloy ni Liana, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Minsan, isang gabi lang, isang maling liko lang, isang pag-ulan at lahat ng blueprint mo sa buhay, maguguhuan. Kailangan mong mag-umpisa ulit. Magdisenyo ng panibago kahit hindi na kasing ganda ng orihinal. Sa mga sandaling iyon, sa loob ng nakakulong at madilim na silid-aklatan, hindi sila si Sir Reyes at Dma Santos. Hindi sila ang nagkasala at ang biktima. Sila ay sina Marco at Liana lang, dalawang taong parehong sinira ng iisang gabi. Dalawang taong parehong sinusubukang buuin muli ang kanilang mga sarili mula sa mga pira-pirasong naiwan. Walang sinabi si Marco. Ano pa ba ang sasabihin niya? Anumang gisorib ay walang kwenta. Anumang paliwanag ay magmumukhang pagdadahilan. Kaya pinili niyang makinig. Pinakinggan niya ang sakit sa boses ni Liana, ang panghihinayang, ang pagod. At sa kanyang pakikinig, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang karapatang maging tao sa harap nito, hindi lang isang halimaw mula sa nakaraan. Biglang isang malakas na tunog ang kanilang narinig. Ang pagpihit ng doorknob. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang nakakasilaw na liwanag mula sa isa pang flashlight ang tumama sa kanilang mga mukha. Sir Marco. Ma'am Liana. Nandito lang pala kayo. Nag-aalala na kami sa baba, boses iyon ng gwardiya. Agad na napatayo sina Marco at Liana, na para bang nahuli sa isang bagay na hindi dapat. Nagkatinginan sila, isang tingin na puno ng gulat, ng hiya, ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon na nabuo sa dilim. Nagmamadali silang lumabas ng silid-aklatan.
Habang naglalakad sila sa pasilyo, kasabay ng pagbabalik ng kuryente na nagpaliwanag sa kanilang paligid, bumalik din ang mga pader na kanilang itinayo. Ngunit habang papalayo na si Liana, alam ni Marco na may nagbago. May nabuksan. Ngunit nang makarating siya sa dulo ng hagdanan, ang maliit na pag-asang nagsisimulang sumibol sa kanyang puso ay biglang nagyelo. Doon, sa baba, nakatayo si Belle. Nakapamiwang, ang mga mata ay nanlilisik, nakatitig hindi sa kanya, kundi kay Liana na naglalakad palayo. At sa tingin na iyon, alam na alam ni Marco na ang katahimikang kanilang natagpuan sa dilim ay malapit ng basagin ng isang mas malakas na bagyo. Kinabukasan, may kakaibang simoy ng hangin na sumalubong kay Liana pagpasok niya sa gate ng Santa Esperanza. Ang mga estudyanteng dati ngumingiti lang sa kanya ay tila may kasamang pag-usisa ang mga tingin. Ang mga kapwa staff na dati bumabati ng masigla ay ngayon nagbibigay lang ng tipid na tango. Pakiramdam niya, siya ang sentro ng isang bulungan na hindi niya marinig. Isinantabi niya ang pakiramdam na iyon. Marahil ay guni-guni niya lang. Epekto pa rin siguro ng nangyari kahapon sa silid-aklatan. Ang pag-uusap nila ni Marco ang hindi inaasahang pag-amin nito at ang sarili niyang pagbubukas ng damdamin. May isang maliit na bahagi sa puso niya ang nagsimulang magtanong, posible kayang hindi lang siya ang nahihirapan. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. 10 taon ng galit ay hindi basta-basta mabubura ng isang pag-uusap sa dilim. Pumasok siya sa faculty room para maghatid ng ilang dokumento para kay Enrique Rosales. At doon, ang kaninang pakiramdam niya ay nakumpirma. Pagbukas niya ng pinto, ang masayang kwentuhan ng mga guro sa loob ay biglang huminto. Isang bigla ang katahimikan ang pumalit, na kasing bigat ng hangin bago ang isang malakas na bagyo. Lahat sila ay napatingin sa kanya, bago nag-iwasan ng tingin at nagkunwaring abala sa kani-kanilang mga gawain. Si Belle ay naroon, nakaupo sa gitna ng isang grupo, umiinom ng kape. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting matamis na hindi umaabot sa mga mata. Good morning, Liana. Ang aga mo yata ngayon? Kailangan ko lang pong iabot ito kay Ma'am Rosales, sagot ni Liana, pilit na pinapakalma ang sarili. Inilapag niya ang folder sa mesa ni Enrique Rosales, nang umiti lang ng pilit. Habang papalabas siya, narinig niya ang boses ni Belle, sadyang pinalakas para umabot sa kanyang pandinig. Kawawa naman talaga si Sir Marco, no? Imagine, decade of guilt. Tapos he's trying so hard to move on, to be a better person. He's paying for his mistake every single day. Huminto si Liana sa may pinto, ang kamay ay nasa doorknob. Hindi niya gustong makinig, ngunit ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. I know, right, segunda ng isa pang guro. At ang lala pa, I heard abot daw ng almost $500,000 ang ibinayad niya sa pamilya nung biktima. Grabe. That's a huge amount. Halos naubos ang ipon ng pamilya nila. Really, sabi ng isa pa, puno ng pagkagulat. Akala ko ba simpleng aksidente lang? Bakit parang naging gatasan si Sir Marco? Naramdaman ni Liana na nanlamig ang kanyang mga kamay. Ano? Anong $500,000? Isang malaking kasinungalingan. Tumulong sa gastusin sa ospital ang pamilya ni Marco noon, ngunit hindi ganoon kalaki. At hinding-hindi sila humingi. Ito ay kusang loob na ibinigay. Ngayon, sa pagkukwento ni Belle, pinalalabas siya, ang kanyang pamilya, na mga mukhang pera. Mga oportunista. Well, patuloy ni Belle sa tono ng isang taong nag-aalala. Hindi naman natin sila masisisi. They saw an opportunity, I guess. At si Marco, dahil sa sobrang bait at sa laki ng konsensya, hindi na tumutol. He just gave them what they wanted. Ang sa akin lang, sana naman, after 10 years, hayaan na nila si Marco na mabuhay ng payapa. Huwag na sanang gamitin ang nakaraan para alam niyo na manggulo ulit. Ang huling pangungusap ay isang direktang patama sa kanya. Ang insidente kahapon sa library. Pinalalabas ni Belle na siya ang nanggugulo, na siya ang gumagamit ng nakaraan para makuha ang atensyon ni Marco. Hindi na niya kaya. Humarap siya. Hindi totoo yan. Lahat ng mata ay muling napunta sa kanya. Ang mukha ni Belle ay nagpakita ng kunwaring pagkagulat. Liana, what's not true? Ang sinasabi niyo, hindi kami humingi ng ganoong kalaking pera.
Hindi kami ganoon, nanginginig ang boses ni Liana. Ngumiti si Belle, isang ngiting mapang-unawa na lalong nakakainsulto. Oh, honey. I'm not accusing you of anything. I'm just telling them what Marco told me before. Baka nakalimutan mo lang. It's been a long time, after all. Ang pagbanggit sa pangalan ni Marco bilang source ng impormasyon ay ang huling patak. Pinalalabas ni Belle na si Marco mismo ang nagsabi nito na ginagawa siyang isang sinungaling. Sinungaling ka, mahinang sabi ni Liana, ang galit ay nagsisimulang pumalit sa pagkabigla. Excuse me. Tumayo si Belle, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging maamo tungo sa pagiging mapagmataas. Watch your words, Ima Santos. Bago ka lang dito. Baka hindi mo alam kung sino ang kinakausap mo. Umalingaw-ngaw ang tensyon sa buong silid. Walang gustong mamagitan. Naiwan si Liana na mag-isang nakatayo, napapalibutan ng mga mapanghusgang tingin. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa harap ng lahat, ang kanyang dignidad ay unti-unting tinatanggal. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng faculty room, hindi na pinansin ang mga tawag ni Enrique Rosales. Dumiretso siya sa lugar na alam niyang walang makakakita sa kanya, ang lumang bodega sa likod ng Gifit doon, sa gitna ng mga sira-sirang silya at maalikabok na kagamitan, hinayaan niyang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Umupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod. Galit. Pagkapahiya. Kalungkutan. Lahat ay naghahalo sa kanyang dibdib. Bakit? Bakit ginagawa ito ni Belle sa kanya? At si Marco? Posible kayang si Marco nga ang nagsabi ng mga kasinungalingang iyon? Ang maliit na pag-asang sumibol sa puso niya kahapon ay ngayon, hindi lang nalanta, kundi dinurog at inapakan. Isang anino ang humarang sa siwang ng liwanag mula sa pinto. Inangat ni Liana ang kanyang mukha, umaasang isa sa mga kaibigan niya sa opisina. Ngunit hindi. Si Marco. Nakatayo lang ito sa may pinto, hindi gumagalaw. Nakita niya ang pamumula ng kanyang mga mata, ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang mukha nito ay hindi mabasa, isang pinaghalong awa, galit, at isang matinding bigat ng pagkakasala. Ang mga kamay nito sa gilid ay nakakuyom ng mahigpit na halos mamuti na ang mga buko. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya si Liana, at sa mga mata nito, nakita niya ang salamin ng lahat ng kanyang pagkukulang. Ang bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ni Liana ay parang mainit na tingga na tumatama sa kanyang balat. Sa wakas, pagkatapos ng tila isang walang hanggang katahimikan, nagsalita ito. Ang boses nito ay garalgal, puno ng isang sakit na hindi na nito kayang itago. Patawad. Isang salita. Ngunit sa pandinig ni Liana, ang salitang iyon ay hungkag. Walang laman. Paulit-ulit na lang. Lahat ng ito kasalanan ko. Umiling si Liana, pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Ngumiti siya, isang ngiting mapait at puno ng pagod. Hindi, Marco. Hindi mo kasalanan, sabi niya, ang boses ay pagod na sa kaiiyak at galit. Kasalanan ko. Kasalanan ko na umasa ako. Kahit sa isang saglit lang kahapon, kasalanan ko na inisip kong posibleng nagbago ka na. Ang mga salita niya ay parang isang matalim na punya na diretsong tumama sa puso ni Marco. Mas masakit pa ito kaysa sa anumang sigaw o pagmumura. Ang pagkabigo sa boses ni Liana ang pinakamatinding parusa na kanyang natanggap. Tumingin si Liana sa kanya, ang mga mata ay wala ng luha, tanging isang malamig at basag na kawalan. Kasalanan ko na inisip kong maaaring magkaiba ka na sa kanila. Pagkatapos noon, tumayo siya. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa pinto, nilagpasan si Marco na parang isa itong hangin. Walang galit. Walang put. Tanging isang nakabibinging kawalan ng pakiramdam. At para kay Marco, iyon ang pinakamasakit sa lahat. Mas gugustuhin pa niyang sampalin siya, sigawan o saktan. Ngunit ang tratuhin na parang hindi nag-i-exist iyon ang tunay na impyerno. Ang mga salita ni Liana, kasalanan ko na inisip kong maaaring magkaiba ka na sa kanila. Ay parang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa isipan ni Marco. Ang mga salitang iyon ay mas mabigat pa kaysa 10 taon ng pagsisisi. Dahil sa 10 taon na iyon, ang tingin niya sa sarili ay bilang isang taong nagkamali. Ngayon, sa mga mata ni Liana, isa na siyang duwag.
Isang taong hinahayaan ang kasinungalingan na mamayani para lang sa sariling kapayapaan. Sa mga sumunod na araw, ang dating masayang bulungan sa mga pasilyo ay napalitan ng isang mapanuring katahimikan tuwing daraan si Liana. Nakikita ni Marco kung paano ito yumuyuko, kung paano nito binibilisan ang paglakad, kung paano nito niyayakap ang mga folder na dala na parang isang kalasag. Ang dating kislap ng pag-asa sa mga mata nito noong unang araw ay tuluyan ng namatay, napalitan ng isang pagod na pagtanggap sa mapanghusgang mundo ng Santa Esperanza. At si Belle? Nagtagumpay ito. Nakuha niya ang gusto niya. Ipinakita niya sa lahat kung sino ang may kapangyarihan. Madalas niyang nakikita si Belle na sinusubukang kausapin si Liana sa harap ng ibang tao, na may tonong puno ng peking pag-aalala. Liana, are you okay? You look pale, na para bang hindi nito alam na siya ang dahilan ng pamumutla nito. Isang masterclass sa psychological warfare. Si Marco ay nasa isang personal na impyerno. Ang bawat pagtahimik niya ay isang pagtataksil kay Liana. Ngunit ang bawat pag-iisip na salungatin si Belle ay may kasamang paalala ng iutang na loob niya sa pamilya Cruz. Nakakulong siya sa isang hawlang gawa sa konsensya at takot. Isang Biyernes ng hapon, nagpatawag ng isang biglaang faculty meeting si A. De Leon. Ito ay tungkol sa mga huling detalye para sa Foundation Day. Lahat ay naroon. Si Liana ay nakaupo sa pinakadulo, malayo sa lahat, abala sa pagtingin sa kanyang mga papeles. Si Marco ay nasa kabilang dulo, katabi si Belle na panay ang bulong sa kanya, mga bulong na hindi na niya pinapakinggan. Naging maayos ang takbo ng pulong, hanggang sa napunta ang usapan sa budget. Medyo lumampas tayo sa budget para sa sound system, sabi ni A. De Leon habang tinitingnan ang isang report. Santos, may paraan ba tayong manegotiate ito sa supplier? Bago pa man makasagot si Liana, isang guro, si Maam Gina, na kilalang malapit kay Belle, ang nagsalita. Naku, sir. Baka mahirapan si A. Santos dyan. Alam niyo na, baka masanay ang supplier na malaki ang hinihingi. Isang tawa ang maririnig mula sa grupo ni Belle. Isang biro na hindi naman nakakatawa. Isang direktang insulto. Nakita ni Marco na nanigas si Liana sa kanyang upuan. Hindi ito umimik. Hindi ito lumingon. Tinanggap na lang nito ang patama na parang isang bagay na inaasahan na niya. At sa sandaling iyon, may pumutok sa loob ni Marco. Pagod na siya. Pagod na siyang maging duwag. Pagod na siyang manahimik. Pagod na siyang makita ang sakit sa mga mata ni Liana. 10 taon siyang nabuhay sa anino ng kanyang pagkakamali. Oras na para harapin ang liwanag, kahit gaano pa ito kasakit. Dahan-dahan siyang tumayo. Lahat ng atensyon sa silid ay napunta sa kanya. Maging si Belle ay natigilan sa bigla niyang pagtayo. De Leon, mga kasama, nagsimula siya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong silid. May gusto lang po akong linawin. Tumingin siya kay Maam Gina, pagkatapos ay sa ibang mga gurong nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi galit, kundi puno ng isang malungkot na determinasyon. Sa loob ng 10 taon, nanahimik ako tungkol sa aksidenteng naganap. Tinanggap ko ang lahat ng sisi. Dahil nararapat lang sa akin iyon. Pero may isang bagay na hindi ko tatanggapin. At iyon ay ang pagyurak sa dignidad ng isang taong wala namang ibang ginawa, kundi ang maging biktima ng aking pagkakamali. Tumingin siya ng diretsyo kay Liana, na ngayon ay nakatingin na sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagkabigla. Ang pamilya ni A. Santos, pagpapatuloy niya, ay hindi kailanman humingi ng kahit isang kusing sa amin na labas sa kung ano ang nararapat. Ang mga tsismis na naririnig ninyo ay kasinungalingan. Kung mayroon mang may utang dito, ako iyon. At ang utang na iyon ay hindi mababayaran ng pera. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga guro ay nag-iwasan ng tingin, tila nahihiya. Si Maam Gina ay namula. Si A. De Leon ay nakatingin sa kanya nang may bagong pag-unawa. Kaya kung mayroon man kayong problema sa nakaraan, pagtatapos niya, sa akin ninyo ibaling. Huwag ninyong idamay ang isang taong inosente. Umupo siya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang malaya siya. Nang matapos ang pulong, isa-isang lumabas ang mga guro, umiiwas sa kanyang tingin. Si Belle ay naiwan, nakaupo, nakatitig sa kanya na parang hindi makapaniwala.
What do you think you're doing? Galit na bulong nito nang sila na lang ang maiwan. You're ruining everything. Hindi, Belle, sagot ni Marco habang inaayos ang kanyang mga gamit. Tumingin siya dito, hindi na may takot kundi may awa. I'm trying to fix it, see. Tumalikod siya at lumabas, iniwan si Belle na nanggagalaiti sa galit. Sa parking lot, habang papalapit siya sa kanyang kotse, nakita niya si Liana na nag-aabang. Nakatayo ito sa tabi ng isang puno, ang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib. Ang ekspresyon nito ay hindi na galit, hindi na rin malamig. Isang bagay itong mas komplikado. Huminto siya sa harap nito. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Tanging ang hangin lang na humahampas sa mga dahon ang maririnig. Hindi siya nagpasalamat. Hindi siya ngumiti. Tinitigan lang siya nito sa mata at nagtanong. Isang tanong na tumago sa kanyang kaluluwa, isang tanong na matagal na rin niyang tinatanong sa kanyang sarili.